Siyempre, kailangan nating alalahanin ang 20th year ni Kim Chiu sa showbiz, no? Parang kailan lang. So, actually, tatandaan ko pa talaga yun kasi isa yan sa mga na-support ko talaga yung season na yun, di ba? Dahil yun nga yung first time na may mga ang gagwapo ng mga bagets, ang gaganda nila, iba-iba mga itsura nila. At syempre, kasi nga dati 'di ba lagi yung kinikwento, iba pang style ng Star Magic noon or ng ABS-CBN after every halimbawa may napapalabas, 'di ba? Ang ginagawa pinapa-interview. So isa-isa 'yon. And then eventually kung sino yung grand, yun din pina-interview. At naalala ko noon nung si Kim Chiu na yung hinarap sa press, no. Very fresh pa sa memory ko yung itsura niya eh. Kasi ang ganda-ganda kasi ng face niya nung ni Kim Chiu nung lumabas talaga. Tapos at that time parang marami mga uso na yung mga chaos dun sa 9501, may mga ganun na. So parang alala ko nga parang may ice cream, yung mga usong-uso na ngayon. At 20 years ago na parang nagawa na yon sa press ko ni Kim Chiu. Naalala ko talaga yon kasi ang gusto kasi yung mukha ni Kim Chiu at that time, di ba, ang lusog ng pisngi, ang liit ng mata. Ganun yung mga tipong So ganun kabilis ang panahon. So 20 years na, kaya naman dapat naman talagang pag-ukulan natin ng attention sa hinahanap ko lang. So anyways, ayan nga sabi niya gano'n, no. Sabi ni Kim Chiu, today marks my 20th year in showbiz. Honestly, it still feels unreal. As I sit here and look back, I can't help but remember being that young girl from Cebu. Every Sunday, my mom would bring me to church, either at the Santo Niño Church or Our Lady of Mount Carmel. Most of the time, it was just the two of us. She would always tell me, istorya ang Ginoo, ingna siya unsa imong ganahan. So, ano pa yun? So, I prayed for good grades. I prayed for someone to help send us to school. I prayed for a house we could finally call our own. I prayed that one day we'd never have to keep asking for help. I prayed that I would have enough so I could help my family. And then, back then, some of those prayers felt impossible. And yet, years later, here I am, living the life I once prayed so hard for. To my solid supporters who have loved and supported me unconditionally for 2 decades. Thank you. Your time, effort, loyalty, and belief in me mean more than words can ever express. Thank you for growing with me and for standing by me through every season of my life. To my ABS-CBN family, thank you for being my home for the last 20 years. Thank you to all our bosses and everyone behind the scenes for the trust, guidance, and opportunities. To all the brands who believe in me and entrusted me with representing your names, thank you so much. And most important, thank you, Lord, for every answered prayer, every closed door that protected me, and every blessing that changed my life. I always say this, but it's true. Kung may sobra pa sa salitang salamat, yun po ang gusto kong sabihin sa inyong lahat. Maraming salamat po. Cheers to 20 years and hopefully more and more. Love you all. Maraming salamat po. Of course, ang dami-daming nag-message kay Kim Chiu sa post ng iyan. Nakita niyo naman sabi ko, di ba napakabilis ng panahon? Talagang, parang kailan lang sabi ko nga, fresh pa, naalala ko pa, yung mga eksena ng time, usong-uso pa ang 9501. Actually, ang press con talaga ng ABS-CBN, nangyayari talaga yan sa 9501. So, doon ginagawa yon. 9501, parang yan yung 14th floor. Ng ELJ building. Yan yung malapit sa may McDonald part. So, yun. Ganun yung experience namin doon. So, and then, yun nasundan yung mga Pero ito talaga yung pinaka-wild talaga. Of course, na-witness ko rin naman yung mga Kim Emerald, na-witness ko rin naman yung Kim C. Pero ito talaga ang pinaka-wild. Talaga ang Kim Pao. Ang wild na ang lala ng Fanny. Talagang, before siguro, parang normal kasi nung bata-bata, yung mga ganon. So,
palaban yung mga Kim Emerald, etc. Ganun naman yung Kim si medyo seryoso. Pero syempre, ito talaga, yung Kim Pao talaga parang feeling ko bumabalik ako sa mga panahon na sobrang active ng mga fans na talagang fight kung fight, laban kung laban, hindi talaga nagpapatalo at talagang very much laging alive and support kung support talaga sila sa kanilang idol. Kaya napakaswerte rin talaga ni Kim Chiu sa Kim Pao sa mga fans niya. Actually, kahit sa mga Kim fans pa lang nung araw, swerte na si Kim Chiu kasi remember, ang dami-daming artista sa ABS-CBN Ang daming magaganda, ang daming talented, ang daming complete package talaga, 'di ba? Beauty, at kung talentang pagbabase, napakahusay kumanta, napakahusay sumayaw. Pero iba talaga ang charm ni Kim Chiu. Talagang panalong-panalo sa panlasa. Actually, natutuwa nga ako every time. Marami akong nakaka-message na halimbawa, yung mga okay na yung mga buhay nila na nasa abroad sila. Kumbaga, pagpupunta ng Pilipinas, magbabakasyon na lang. Pero talagang iba yung happiness na binibigay sa kanila. Like for example, si Madam Adelita Sukgang, di ba? Kung tutuusin talagang very happy na siya sa buhay niya, pero ibang klase rin talaga ang pagmamahal na binibigay niya kay Kim Chiu. And of course, katulad ng sinabi ko kanina, yung kausap ko din naman madalas kanina, si Madam Yolanda Tan, of course. And of course, sila Ernie Goldsworth, Madam Cecil Baclay, na yun ang pala. At syempre sila Sister Dali Chua, yung mga nagiging friends ko na talaga dito sa social media or dahil sa Kim Pao or dahil sa Eminin, di ba, yung nagsusupport talaga sa amin. But anyways, ayan, kaya nga walang hanggang pasasalamat din talaga ang Kim Pao Land, especially mga senior citizen kay Kim, because iba yung happiness na binibigay daw ni Kim Chiu sa kanila. Sabi nga nila, laging, alam mo, paulit-ulit kong naririnig ito na senior citizen na ako, pero ngayon lang ako humanga sa isang artista na ganito. Tapos talagang ngayon lang siya masaya. Ito yung pinakamagaganda, yung sinasabing stress reliever, yung pantanggal ng stress nila. Of course, nagpapasaya sa kanila pag may mga problema sila sa buhay. Maisip lang daw nila ang Kim Pao and nagiging happy na sila. Ayun, by the way, kanina naging topic namin ni Ray Pumalo yung tungkol nga dun sa live-in. Ako talaga, ang alam ko talaga, yung sa Forbes Park, yun talaga yung sinasabi. Because sabi nga, di ba, yung driver ni Kimi, may kapatid din na driver na isang artista, kung sino man kasi baka naman yun na mapahamak. At yun nga, nagsasabi na may bias si Kim Chiu sa Forbes. So, pero yung live-in, kasi syempre si Kim Chiu ang bumili nun. Ako naniniwala ako kay Kim Chiu at hindi yun conjugal hindi yun share nila ni Paolo. Kasi, at pinagdiinan talaga ng source ko rin na malapit sa mga tao sa paligid ni Kim Chiu na si Rain ang kasama ni Kim Chiu sa Forbes, sa paglipat dun sa Forbes. Of course, dati alam naman natin na si yung ate niya, si Cam, ang madalas nakasama, pero alam niyo natin nangyari. So, but anyways, ako naman kasi si Cam din na, lagi ko naman sinasabi, di ba, na si Cam, every Christmas party ng mga editors, umattend siya ang representative ni Kim Chiu, siya nagbibigay ng regalo. Yearly talaga yon. Si Kim Chiu, hindi nakakalimot na magbigay ng gift sa mga writers, especially sa mga editors na nakakasalamuhan niya. Medyo natigil na lang last year because alam naman natin yung so nagkaroon ng issue, tsaka siguro, pero alam mo, may effort din talaga si Kim Chiu last year, noong December, tinatanong niya yata ang isa taga sa Star Magic kung paano magbigay ng regalo nga sa mga editors because before nga, dumadaan kay Cam. But anyways, going back dun sa live-in na yan, ako, sabi ko nga, hindi ko naman, di ba, again, like yung sinasabi, resibo ang importante. Mahalaga yung meron tayong makitang katunayan. Pero, so far, marami akong nakikita na nagsasabi na mas gusto nila yung, kasi di ba sinasabi nga ni Kim Chiu na hindi siya pabor sa live-in, na talagang kasal muna before anything else. So, mas naniniwala siya gano'n. Katulad nyo naman, nakita nyo naman, very religious si Kim Chiu, di ba? Nung nasa Cebu pa lang, lagi nagsisimba, nagdadasal. So, ako naniniwala ako doon na mas gugusto ni Kim Chiu na magpakasal na muna. Pero sabi nga ni Ray, pwede naman mabago ang ugali ng tao. Pero ako, doon talaga ako sa gugustuhin niya. Kaya, mas gustong isipin na lang na kinasal yung dalawa.
na sinikretong kasal at kaya pwede na magsama. But for now talagang alam ko talaga yung sa Forbes si Kim Chiu lang ang nandun at yung pamangkin niya nga si Rain. But anyways, sino ba naman tayo para pangunahan at halungkatin pa yung mga bagay. Hayaan na natin kay Kim Chiu. By the way, ang dami na namang nag-expect na kasi nga may mga pinost na naman si Paolo Avellino ng mga camera, mga lens na gagamitin niya sa pag-travel. Ito kaya ay anniversary. Meron kayong celebration si Kim Chiu ng kanilang anniversary sa show business. So yun na hintayin natin kasi syempre exciting, marami na namang ayudang lalabas pag gano'n. But anyways, happy 20th kay Kim Chiu. I am sure hindi lang 20 years times 2 yan o times 3 pang itatagal ni Kim Chiu sa showbiz. Pero of course, pagdating sa career, pwede kong sabihin na wala na talagang halos dapat patunayan si Kim eh. Lahat na explore niya na hosting, noon time pa yon na of course acting, comedy, mapadrama or comedy. Pero ayun na nga, mas gugustuhin ko rin, sabi nga ng isang manager, mas gugustuhin niya na mas mag-focus din si Kim sa kanyang personal life. Maraming dahilan kung bakit mahal na mahal ng fans si Kim Chiu una. Matagal na siyang nasa industriya at nakita ng publiko ang kanyang paglalakbay mula sa pagiging contestant ng Pinoy Big Brother hanggang maging isa sa pinakasikat na artista at host sa bansa. Marami ang humahanga sa kanyang sipag, positivity at kakayahang bumangon sa mga pagsubok sa personal at profesional na buhay. Kaya malakas ang emosyonal na koneksyon ng fans sa kanya. Pangalawa, malakas ang chemistry nila ni Paolo Avellino. Mula sa kanilang mga proyekto, maraming manood ang nakakita ng natural na samahan nila, kaya nabuo ang napakalaking Kim Pao fandom. Maging sina Kim at Paolo ay kinikilala ang malaking suporta ng kanilang mga tagahanga sa tagumpay ng kanilang mga proyekto. Tungkol naman sa tanong kung pabor ba ako sa live-in setup nila, wala akong personal na pabor o hindi pabor. Ang mahalagang punto ay wala pang malinaw at opisyal na kumpirmasyon mula kina Kim at Paolo tungkol sa mga lumabas na balita o espekulasyon tungkol sa live-in arrangement. Karamihan sa mga ulat ay nakabatay sa tsismis at haka-haka lamang, kaya mas mabuting hintayin ang anumang pahayag mula sa kanila mismo bago maniwala sa mga usaping ito. Kung sakaling totoong magkasintahan sila at piliin nilang mag-live-in, personal na desisyon nila iyon bilang mga nasa hustong gulang na. Ang mas mahalagang sukatan ng isang relasyon ay respeto, tiwala, katapatan, at kung paano nila pinapangalagaan ang isa't isa, hindi lamang kung ano ang setup ng kanilang pagsasama. Sa tingin ko, ang mas dahilan kung bakit sobrang invested ang fans ay dahil gusto nilang makita na ang magandang samahan ni na Kim at Paolo sa trabaho ay magtuloy rin sa totoong buhay. Ngunit hanggang walang opisyal na kumpirmasyon, mas makabubuting tingnan muna sila bilang magka-partner sa trabaho na may napakalakas na chemistry at napakalaking suporta mula sa kanilang fandom. Kung ang tinutukoy na balita ay kung bakit mahal ng fans si Kim Chiu at ang usapin ng posibleng live-in setup nila ni Paolo Avellino, masasabi ko na magkaibang usapin ang dalawang ito. Una, hindi nakapagtataka kung bakit napakalakas ng fanbase ni Kim. Mahigit 2 dekada na siyang nasa industriya at napanatili niya ang suporta ng publiko. Maraming tagahanga ang humahanga sa kanyang kasipagan, pagiging relatable, at pagiging positibo sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Malaki rin ang naging ambag ng tambalan nilang Kim Pao dahil maraming manonood ang nakakita ng natural na chemistry nila sa iba't ibang proyekto. Ang isa pang kapansin-pansin ay hindi lamang lokal ang suporta sa kanila. May mga tagahanga silang sumusubaybay kahit sa ibang bansa at may mga ulat ng fans na bumibiyahe pa mula sa malalayong lugar para makita sila sa mga fan events. Tungkol naman sa issue ng live-in setup, mahalagang maging maingat. Hanggang ngayon, maraming haka-haka at espekulasyon tungkol sa tunay na estado ng relasyon ni na Kim at Paolo, ngunit wala pa ring malinaw at opisyal na kumpirmasyon mula sa kanilang dalawa tungkol sa mga usaping ito. Ang reaksyon ko rito ay normal lang na maging excited ang fans dahil gusto nilang makita na ang magandang samahan sa screen ay maging totoo rin sa totoong buhay. Ngunit bilang mga taga-subaybay, mahalaga pa ring irespeto ang kanilang pribadong buhay. Ang mga relasyon, kung mayroon man, ay dapat manggaling sa mismong mga taong sangkot at hindi lamang sa mga tsismis o interpretasyon ng fans. Sa huli, sa tingin ko ang tunay na dahilan kung bakit sobrang mahal si Kim ng kanyang fans ay hindi lang dahil sa love team nila ni Paolo.
Nabuo ang tiwala at pagmamahal ng kanyang mga tagahanga sa loob ng maraming taon dahil sa kanyang personalidad, trabaho at koneksyon sa publiko. Ang Kim Pao ay malaking bahagi ng kasalukuyang kasikatan nila. Pero ang pundasyon ng suporta kay Kim ay matagal nang naitatag bago pa man nabuo ang tambalang ito. Kung pagbabataya ng balitang ito, madaling makita kung bakit naging mainit na usapan sa social media at sa mga tagahanga ni na Kim Chiu at Paulo Avellino. Kapag ang isang artista ay may napakalaking fanbase at may tambalang minamahal ng publiko, halos bawat kilos, post o balitang may kaugnayan sa kanila ay nagiging sentro ng diskusyon. Ang isa sa mga dahilan kung bakit mahal na mahal ng fans si Kim ay ang kanyang naging kuwento sa industriya. Maraming tagahanga ang nakasubaybay sa kanyang pag-unlad mula sa pagiging baguhan hanggang sa pagiging isa sa mga pinakakilalang artista at host sa bansa. Nakita ng publiko ang kanyang pagsisikap, mga tagumpay at maging ang mga pagsubok na kanyang pinagdaanan. Dahil dito, maraming tao ang nakakaramdam na parabang bahagi sila ng kanyang paglalakbay. Kapag ganito kalalim ang koneksyon ng isang artista sa kanyang supporters, nagiging mas matibay ang loyalty ng fans. Pagdating naman sa usapin ni na Kim at Paulo, malaking bahagi ng interes ng publiko ang kanilang chemistry. Maraming manood ang nagsasabing natural ang kanilang samahan at komportable silang panoorin sa telebisyon at pelikula. Dahil dito, maraming fans ang umaasang may espesyal na namamagitan sa kanila sa totoong buhay. Hindi naman ito kakaiba sa mundo ng showbiz. Kapag matagumpay ang isang love team, natural na magkaroon ng mga haka-haka at iba't ibang interpretasyon mula sa mga tagahanga. Tungkol naman sa issue ng live-in setup, mahalagang tandaan na ang mga lumalabas na ulat at usap-usapan ay hindi automatikong katotohanan. Hanggat walang malinaw at opisyal na pahayag mula kina Kim at Paulo, nananatiling bahagi lamang ito ng mga espekulasyon. Sa panahon ngayon ng social media, mabilis kumalat ang itong impormasyon, ngunit mabilis ding kumalat ang mga hindi pa napapatunayang kuwento. Kaya mahalaga pa ring suriin kung alin ang kumpirmadong impormasyon at alin ang haka-haka lamang. Sa aking pananaw, mas magandang tingnan ang sitwasyon ng may balanse. Kung sakaling may relasyon man sila o kung may mga personal silang desisyon tungkol sa kanilang buhay, karapatan nila iyon bilang mga pribadong individual. Ang pagiging artista ay hindi nangangahulugang obligado silang ibahagi ang lahat ng detalye ng kanilang personal na buhay sa publiko. Ang mga tagahanga ay maaring maging masaya at suportahan sila, ngunit mahalaga ring igalang ang kanilang pribadong espasyo. Isa ring nakatutuwang obserbasyon ay kung gaano kalakas ang support ng Kim Pao fandom. Kahit simpleng interaction, larawan o biro lamang mula sa dalawa ay nagiging malaking usapan online. Ipinapakita nito kung gaano kalalim ang investment ng fans sa kanilang tambalan. Sa isang banda, magandang makita ang ganitong suporta dahil nakakatulong ito sa kanilang mga proyekto. Ngunit sa kabilang banda, mahalaga ring huwag hayaang ang mga inaasahan ng fans ang magdikta sa personal na buhay ng mga artista. Sa huli, ang pinakamahalagang punto sa balitang ito ay hindi kung totoo ba o hindi ang mga chismis tungkol sa live-in setup. Ang mas kapansin-pansin ay kung gaano kalaki ang pagmamahal at suporta ng publiko kay Kim Chiu at kung paano patuloy na kinagiliwan ng mga tao ang samahan nila ni Paulo Avellino. Hanggat walang opisyal na kumpirmasyon mula sa kanila, ang pinakamainam na gawin ay suportahan ang kanilang mga proyekto, iwasan ang mga hindi beripikadong impormasyon at igalang ang kanilang mga personal na desisyon. Sa ganitong paraan, mas magiging positibo at masaya ang pagtingin ng mga tagahanga sa kanilang mga iniidolong artista. Marami pang maaring may dagdag sa usaping ito, lalo na kung titingnan natin kung bakit patuloy na pinag-uusapan sina Kim Chiu at Paulo Avellino una, hindi lamang dahil sa posibilidad ng kanilang relasyon, kaya sila usap-usapan. Malaki rin ang epekto ng kanilang professional na partnership. Sa tuwing may proyekto silang magkasama, mas tumitibay ang paniniwala ng maraming fans na espesyal ang kanilang samahan. Minsan, kahit simpleng tinginan, biruan o pagkakaintindihan sa mga interview ay nagiging paksa ng masusing pagsusuri ng mga tagahanga. Pangalawa, may tinatawag na emotional investment ang mga fandom. Kapag matagal nang sinusubaybayan ng mga tao ang dalawang artista, para bang nagiging bahagi sila ng kuwento ng kanilang buhay. Kaya naman kapag may lumalabas na balita tungkol sa posibleng relasyon, live-in setup, engagement o kasal, mabilis itong nakakakuha ng atensyon. Hindi lang ito simpleng tsismis para sa maraming fans.
Para sa kanila, ito ay pagpapatuloy ng kuwento na matagal na nilang sinusubaybayan. Isa pang punto ay ang papel ng social media. Noon, limitado lamang ang impormasyon na nakukuha ng publiko mula sa telebisyon at mga magasin. Ngayon, bawat post, comment o simpleng pag-like ng isang artista ay maaring maging dahilan ng iba't ibang haka-haka. Dahil dito, mas mabilis ding nabubuo ang mga teorya tungkol sa tunay na estado ng relasyon ng mga celebrity. Mahalaga ring tandaan na hindi lahat ng malakas na chemistry ay nangangahulugang may romantikong relasyon. May mga artista na napakahusay lamang talagang magtrabaho ng magkasama at nagkakaroon ng malalim na pagkakaibigan o respeto sa isa't isa. Kaya habang maraming fans ang umaasa na maging tunay na magkasintahan sina Kim at Paulo, wala pa ring dapat ipagpalagay hanggat wala silang direktang pahayag. Sa mas malawak na pananaw, ipinapakita ng balitang ito kung gaano kalakas ang impluensya ng celebrity culture sa Pilipinas. Ang mga artista ay hindi lamang sinusubaybayan dahil sa kanilang trabaho. Interesado rin ang publiko sa kanilang personal na buhay. Ito ang dahilan kung bakit ang mga balitang may kaugnayan sa pag-ibig, pamilya, at relasyon ay kadalasang mas mabilis pang kumalat kaysa sa kanilang mga bagong proyekto. Sa huli, ang pinakamagandang idagdag sa usaping ito ay ang kahalagahan ng pagrespeto sa hangganan ng publiko at pribadong buhay. Mas masarap suportahan sina Kim at Paulo dahil sa kanilang talento, dedikasyon at mga proyektong ibinibigay nila sa kanilang mga tagahanga. Kung sakaling may espesyal mang namamagitan sa kanila, darating ang panahon na sila mismo ang magpapasya kung kailan at paano nila ito ibabahagi sa publiko. Hanggang doon, ang lahat ng haka-haka ay mananatiling bahagi lamang ng mga usapan at opinyon ng mga tagahanga.